Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong speech ni Senator Amy sa Senado kanina, botohan, kung saan ipinaliwanag niya yung boto niya na yes, resounding yes. Yung motion ni Senator Marcoleta na i-archive ang impeachment case ni BP Sara. Hindi siya na-dismiss yung impeachment case, kaya lang parang wala na, nabaliwala na, dyan lang. Kalimutan na lang. So, grabe, ito na yung pinaka most, to me savage, matindi, na birada ni Senator Amy laban sa kanyang pinsan, na si Speaker Martin Romualdez, tinawag niyang Baby Bonjing. Bonjing. So, hindi na tambaluslos ang pangalan. Bonjing na. Baby Bonjing. O, ito, pakinggan nyo ito. Talaga, tinagalog pa. Grabe, daling maintindihan. Ayan. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinakawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na ang mas at impeachment. Impeachment. Dambuhalang sanggol. Bonjing. Tinutukoy nyo dyan si Speaker Martin Romualdez. Mga kongresista daw, tagabantay ng dambuhalang sanggol, bonjing. Grabe, oh. Kasama sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galawin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala naman gano'n na. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses sa Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Bonjing. Huwag nang kusugin ng pabor. Huwag nang pumaya dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya. Baby pa nga ang tawag. Luloy na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamahin. Kesa, inaatupag ninyong balitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di niyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltal niyo? Kaya niyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Grabe. Ulitin ko. Ito na yung pinakamatindi, savage na speech ni Senator Amy. Direct na direct sa kanyang pinsan. Bakit hindi nyo na lang palitan yung speaker nyo, sabi niya sa mga kongresista. At bakit nyo pilit na pinapalitan ang binoto ng tao? Meaning si BP Sara. Voted by 32 million Filipinos. Ilan lang ang bumoto kay Speaker Martin Romualdez? 175,000 lang eh. Ang total registered voters sa Leyte is sobra 350,000. Okay? Wala siyang kalaban. So kung walang kalaban,
Ibig sabihin, kung walang kalaban, yung mga botante doon, di boto na lang siya dahil walang kalaban eh. Kaya lang, halos 50% lang, 52% to be exact, ang bumoto sa kanya. Marami ang hindi bumoto kahit wala siyang kalaban. Ganyan po ang gaano kahalakas si Speaker Martin Romualdez sa 1st District of Leyte. Tapos, sila nga, ilang libo lang ang boto nila, gusto nilang patalsikin ang binoto ng 32 million. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano sa debate is, bakit hindi nyo na lang talunin si VP Sara sa 2028? Lumaban kayo ng patas. Gusto nyo siyang i-impeach para hindi siya makatakbo. So, takot silang labanan sa 2028. Anyway, napakaganda ang resulta ng botohan. Ay, isa pa, ang pinaka-simplest na vote, si Senator Lapid. Wala pang 30 seconds, tapos na. I respect the decision of the Supreme Court. I vote yes. Tapos na. Less talk, less mistake, less enemies. Wala. Napapansin siya doon, nakaupo lang. At least bumoto siya ng yes. Pabor sa archiving. Salamat pa rin tayo kay Senator Lito Lapid. Ano pa? So, at least makatahimik na ang issue na ito. Na-archive na, wala na, hanggang dyan lang. Ang meaning po ng archive is, hindi siya na-dismiss, kaya lang, nandyan lang. Kakalimutan na lang. Parang yung impeachment case ni dating President Erap na i-archive. Kasi walang botohan eh. Nag-walk out ang mga prosecutor, na-archive lang. Si Ombudsman Mercedes Gutierrez nag-resign. So, na-archive. So, ito, impeachment case ni VP Sara, na-archive din. Nandun na lang, nakabaol. So, maganda ang resulta. So, hintayin na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration ni VP Sara, ng Kamara sa impeachment case. Tingin ko, hindi na nila babaguhin yung desisyon nila. So, congratulations sa ating minamahal na VP Sara and good luck sa mga kongresista. Mag-file na lang kayo next year para matuloy ang bloodbath. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni sila ang nataga Gero. Mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay mi. Dili yan Oo. ulanan salamat sa nagkahatag sa akin. Oo. Pila na dante mong edad ante? Juan Adman 51. 51. Pila dante mong anak? Siya awalo. Walo.
So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo. Ganun. Sen.